Reading from the Holy Gospel according to Saint Mark. Jesus took Peter, James, and John and led them up a high mountain apart by themselves. And he was transfigured before them, and his clothes became dazzling white, such as no fuller on earth could bleach them. Then Elijah appeared to them along with Moses, and they were conversing with Jesus. And then Peter said to Jesus in reply, Rabbi, it is good that we are here. Let us make 3 tents, one for you, one for Moses, and one for Elijah. He hardly knew what to say. They were so terrified. And then a cloud came, casting a shadow over them. From the cloud came a voice, "This is my beloved Son. Listen to him." Suddenly, looking around, they no longer saw anyone but Jesus alone with them. As they were coming down from the mountain, he charged them not to relate what they had seen to anyone, except when the Son of Man had risen from the dead. So they kept the matter to themselves, questioning what rising from the dead meant. The Gospel of the Lord. Please be seated. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Praise be Jesus and Mary, Now and forever. May buntag ka na itong tanan. Mayong buntag usab. Nakahinumdum ko ba? Katong second year high school pa ko, or grade 8 na, no? Grade 8 na na. So grade 8 pa ko, nag-eskwela pa ko sa Lapu-Lapu City or Mactan City, no? Unya, murag, atong panahon na, bag-o ug abli ang Gaisano Mactan, bagong abli. Nya kay balo ba tanong akong bag-ong abli ang usa ka tindahan, napunay mga bag-ong abli nga mga nakainlaing mga restaurant, no? Pizza Hut, Shakey's, Jollibee. Nya murag sa wa ko masayo murag Shakey's man siguro to. Nya basta mga bag-o na sila, naabaya na sila ay free taste, no? Free taste. Nya free taste, kay free taste man lagi, nakatusok ra na siya og toothpick, no? Na siya toothpick. Nya kami kanilaging medyo may pagkabugoy ta sa high school nya, makating classes gamay, labi nagway bound, gutom na kaayo, nigpadung na hapon alas 3 ba. So nagsuri-suroy mi sa akong barkada didto sa Gaisano Mactan. Unya pag abot na mo didto, amo ding nakita nga atong magdadama na sila murag tray, no? Nya na ang free taste. Good morning, good afternoon sir, nami free taste nga at least malasahan ninyo unsa kalami ang Shakey's anana. So kami po gitagaan, itunol man gina nila. So kami po lipay kay kanilaging may snack. So kaon mi na, anana po ni ba murag mga korek ba. Yan nilakaw nami. Yan ituyok nami sa Gaisano, niingon day mi nga balik ta dito sa free taste kay lami kayo, balik. So nituyok sa mi kadiyot sa Gaisano, aron di po mailhan ba nga, mailhan balik-balik to. Ato nami kaduhang balik, ningon na po ang katunggan, good afternoon sir, na wag gyud siya kailan mo, no? Afternoon sir, free taste na. Kaon na po, bitaw lami bitaw, nana po mi, no? Nya kay ingon mi nga, balik ta last katulo, last balik ta, balik. So ni balik, tuyok na po mi, tuyok. To pagbalik na mo dito, kalma pa kayo mi.
Nya ni smile naman ang waiter ni smile. Niingon ng kadugay ng waiter, balik-balik naman mo sir. Kao na lang mo din No, sige lang mo pa Frida. No? Well, brothers and sisters, ingana ba ya atong life no usahay ngita tag free ba, no? And then today, in the second Sunday of Lent, ang atong Ginoo in the Gospel of St. Mark sa iyang transfiguration nga ang Ginoo na bag-o ang iyang hulagway atubangan sa iyang mga apostles, 3 privileged apostles, no, si Peter, James, and John. They had that first experience, a free taste of heaven. Nakita nila nga na-transfigure ang Ginoo na ni dazzling white yang sanina nga wadyo kunoy tao nga makalaba o gingon anak kaputi. No, grabe kay ilang kalipay for that first experience nila nga ingani di ang malangit, ingon ani di ay ang himaya sa atong Ginoo kung ato siyang sundon, kung ato siyang makita gayud sa katapusang adlaw, no? Nya gani si Peter nga wa na siya kasabot unsay iyang isulti, niingon na lang gud siya, Lord, it is good that we are here, so let us make 3 tents, no? Kanang dili na lang ta Lord, di na ta munaog. Tungod sa dakong kalipay that Peter, James, and John experienced, they experienced an ecstasy. They experience heaven. Nadili na sila mo ganahan mo naog dito sa ubos. Magpabili ng ta, diri na lang ta mapuyo, magtukod na lang tagbalay. Usa imuha Lord, usa kang Moses, usa kang Elijah. But of course, nasulti to ni St. Peter kay wala gid siya kasibaw unsa iyang na-terrify siya sa iyang experience ba. And even more sa diha nga ni naog ang clouds. And then from that clouds coming down na natabunan ang tibok nga wa na sila makita sa ubos. And then they heard a voice. Nakadungog pag sila tingog, and that voice was the voice of the Father saying, "This is my beloved Son. Listen to him." Kini mao ang pinalangga, ang minahal kong anak. Pamati kamo niya. Confirmation from heaven kung kinsa si Kristo. Unya nakita nila nga si Kristo taliwala aning duha kadagko nga mga sinugo sa Ginoo kaniadto. Moses, who received the commandments of God, si Elijah, one of the great prophets during the Old Testament time. Makita nato ba nga matud pa sa mga fathers of the church mauto nga niabot si Moses to confirm that Christ is the fulfillment of the law. Siya ang katumanan sa balaod. Siya ang maghatag nato katuman unsaon nato pagpuyo o pagfulfill sa balaod sa Dios. Then Prophet Elijah represents the whole prophets nga sa ilang panagna si Kristo ang maong gitagna nila ug aniya na karon taliwala sa mga apostles. They were witness of that revelation of God, of who Christ was. Mo na nga excited kaayo sila, malipayon kaayo sila. Then however, pagkat human nilang nakita to, nahawa na tanan. Kay free taste ra lagi. Pagkahawan tanan, kinsa nila yung nakita si Kristo. Ug unya pag naog nila, gi-instructionan pagid sila sa atong Ginoo, ayaw mog saba ha. Ayaw ni ibalita sa uban. Kay kinahanglan pa man ma-fulfill ning tanan, matuman ning tanan, kay inyong makita in the end. But first, the Son of Man must suffer. Kinahanglan sa siyang mag-antos. Kinahanglan sa siyang mamatay. Then, He will rise from the dead. He will be risen from the dead. So, hiniguman nga mag-antos ang anak sa tao, ang Mesiyas, mabanhaw siya. Ug kini nga, higayon na, wa pa sila kasabot, no? Questioning themselves, what does
rising from the dead man. Wa pa sila kasabot ni ini. Apan kita nasabot tanan ni nato na si Kristo di ay human na siya mag-antos, human siya nagpalansang sa krus, siya nabanhaw. My dear brothers and sisters, in the second Sunday of Lent, we are encouraged and invited to carry our own crosses. We may taste beforehand ang mga consolation sa Ginoo sa atong kinabuhi, but in following Christ, we ought to carry our own crosses and we ought to face different trials and struggles. After nga atong na pamanandungan last Sunday, sa first Sunday of Lent, nga ang Kristiyano tintalon sa yawa, today, nga kitang mga Kristiyano, dili lang ta tintalon sa yawa, kundi sulayan po ta sa Ginoo. Muagi kitag mga pagsulay, kalisod, sa atong kinabuhi, just like what we have heard in the first reading of Abraham. Di ba si Abraham gisulayan po sa Ginoo? Liman ka ana, he was praying for a son for a very long time. Karon nga tiguang na siya, gitagaan na siya sa anak nga iyang gipangandoy si Isaac. Nya unsa may giingon sa Ginoo? Abraham, you will sacrifice your son Isaac. But Abraham, siya, wa siya mo reklamo. Kay balo ba tanong nga, dugay na nang gipangay ni Abraham. Kay si Sarah ngayang asawa, baog baya, dili ba ay sa gyud makaanak. Gani sa dihang ngayang na bawlaon nga dili siya makaanak, iha pa ganing gi-offer ang yang slave nga si Hagar, nga aron makaanak si Abraham, pinaagi sa iyang slave, mao bitaw tong si Hagar, nanganak og si Ishmael ang ilang anak. Pero dili man na ang plano sa Ginoo. Gusto sa Ginoo nga i-fulfill ang promise nga gikan gyud ni Abraham diha gyud sa iyang asawa nga si Sarah. Mao bitaw na nga si Sarah, even though nga tiguang na siya, nanganak pa gyud siya, mga nasa 80 or 90 years old, nanganak pa gyud si Sarah kang Isaac. So matinga siguro mo no, kung na inyong silingan nga 80 anyos o 90 nanganak pa, matinga mo sigag yun siguro inyong mata, because mo lagi ni there's nothing impossible sa Ginoo. Mo ni nga si Abraham po on his part nga giingnan siya sa Ginoo nga imo nang ihad imong anak. Dako kay nga testing ni Abraham for so long time na iyang gipaabot nga na si anak, karon iharag hapong patyon ug ihalad sa Ginoo. Kung kita siguro to no, maingon siguro ta nga binuang man na imo Lord, oy nga imo ganing ihatak, imo na pong bawion na unsa man ka Lord. Pero unsay reaction ni Abraham? He was more than willing to sacrifice his son Isaac. And why? Because of his deep faith, full trust in God. Kay kung nahimo sa Ginoo nga ang iyang asawa nga tiguang na manganak, mahimo sad sa Ginoo nga bisan mamatay ang iyang anak nga si Isaac, mabanhaw kini. Mo na ang pagtuo ni Abraham. Ug diha tuod gibuhat ni Abraham sa way pagduha-duha, iya na untang dunggabon ang iyang anak nga si Isaac. Apan ang anghel sa Ginoo miingon, karon Abraham, ayaw, don't touch the child. Kay karon hibaw-an na nga unsa gyud ka katinud-anon sa Ginoo, nga di gyud nimo ikahikaw bisan ang imong nan sarang anak. I know, my dear brothers and sisters, nga maabot man gyud ang punto nga kana bitaw murag mapuno na tas mga pagsulay, nga bitaw murag dili na nato kaya, nga bitaw murag lisod na ang tanan, and then sometimes we murmur against God. Ngano man Lord, nganong ako pa man, nganong ingon-ani, nganong ningon-ani akong pamilya, nganong ningon-ani ko, ngano man itanan. If we have faith like Abraham, siguro kung nalang gyud tay pagtuo sama kang Abraham, di gyud ta mo complain. Gani ato lang sundon kay ngano man, kung tinuod ka
nga nagsalig sa Ginoo, nga maoy tag-iya sa kinabuhi. He's the author of our life. Then therefore, you don't have to complain because He knows what He is doing. Kay balo ang Dios sa unsay iyang gibuhat. Ang ato lang na mosalig unta taniya. And in fact, gani mismo ang Dios Amahan, iyang gisakripisyo iyang anak, iyang gipalansang sa krus iyang anak. Dili ba murag makahunahuna ta ba nabuang na mo siguro ning Amahan na nga gisakripisyo iyang anak? No, my dear brothers and sisters. Because He is beyond life. He is the author of life. And He can give us back our life. Now, ato daw pangutanon natong kagalingon, kita, unsa man ang atong pagtuo, sama ba kang Abraham? Does our faith like Abraham's faith? O basing atong pagtuo medyo 50-50 ang atong pagtuo? Kulang ang atong pagtuo. Muna nga gamay nga bikil, gamay nga pagsulay, muyaw-yaw tadayon sa Ginoo. Remember, as Christians, as followers and disciples of Christ, we ought to suffer. Timan nga isip mga disipulo, mga sumusunod ni Kristo, kinahanglan mo agi yuta sa mga pagsulay. And in fact, Christ in Matthew 16 verse 24 ningon siya, if anyone wants to follow me, let him deny himself, carry his cross, and come after me. Kung kinsa tong buot yun mo sunod nako, magdumili sa iyang kagalingon, pasano niya ang krus ug mosunod gayud nako. Mao ni ang pagka-Kristiyano. Kung ikaw karon di ka kay bawa magdumili sa imong kagalingon, magsigi kag reklamo sa imong krus, di jud ka makasunod ni Jesus. Di yun. And even that, you are not worthy to be called even as a Christian. Dili po kaangay nga tawgon na Kristiyano. And this is the challenge. Muning hagit nato ron sa ikaduhang Domingo sa Kwaresma. We must always prepare to carry our crosses and to follow Christ. Mao bitaw ni nga nag-awhag ang simbahan nining panahon na nga nagpractice ta niining atong pagpuasa, fasting and abstinence, nga tanang Biyernes niining tibuok Kwaresma nga nangkamot ta nga di gyud ta mukaon og karne, nga magpuasa gyud ta nga ginagmay lang atong kanon as much as possible, nga magsakripisyo gyud ta. And not only that, dili lang diha unta sa physical part nga atong buhaton ang pagpuasa ug ang pagdumili, kundi hasta pud sa atong mga batasan. Kay usahay baya sayon ra baya gyud nang magpuasa kanang di ka mo kaon og karne, di magmihilig og karne pader, magisda ra gud mi ana usay marag na ana pero kaning laing nga fasting, kung kana physical fasting na siya, naman putay spiritual fasting, tistingi nga magdumili kas imong garbo, fasting man na. Deny yourself, be humble, tistingi nga magdumili ka sa imong kagalingon nga di na jud ka masuko karong tibuok adlaw sa Kwaresma, sa panahon sa Kwaresma, kanang di na jud ka masuko ba, pugni gyud imong kagalingon. Kita kag imong mga anak nga badlungon kaayo nga di na jud ka masuko, apil na sa pagdumili sa kagalingon. Kanang di na jud ka masina sa imong isig katawo ba, kung sa inaan nila di jud ka masina, salamat sa Ginoo nga na sila, okay ra ko guwako ana. Kay kita ra ba usay kung nay unsay nahasuban magpapalit pud tag ato nya mamugos pag kita bisag way kwarta mangutang gud. Or kanang atong kaulag nato labi na karon sa mga kabatan-unon masigtan-aw ng cellphone nga daghang mga dili maayo, tistingi nga di na ka magsigtan-aw sa imong cellphone. Be challenge ni kunon sa Kwaresma, pugni gyud niyo nga di mo mutan-aw mga way hinungdan sa cellphone. Big challenge yun sa tanan.
nga magpuasa ka sa paggamit sa imong cellphone. Nagtuo day mo ang puasa ka narang di ka mukaon, apil ang pag-usab sa batasan. Tistingi nga di ka magtinapulan, daghan na ba kayong tapulan rong panahon na, kana bitaw magsige na kagigda, nyanigbangon nimo, mamili din kag pagkaon, mangita pa kag snack, nya dugay pa jud ka masugo. O kana, testingin ninyo, nga dali ka masugo sa imong ginikanan, mubangon ka dayon, ug di ka magtinapulan. Denial of oneself. Nakuha ko ninyo, nagnisi raman mo diha. This is part of our trials, nga ma-purify ang atong soul, no? Mo ni ang kwarisma kana ma-feel yun nato ba? Ato gyud tong karon ang kwarisma nga naagid ang pagbag-o sa atong kaugalingon. Ug diha abi ninyo kung ato gyud ang tungkaron, for sure you will be transfigured like Christ. In the future, ang saad sa atong Ginoo, in the end, ikaw na nagsunod kaniya, nga namati kaniya, for sure, iya kang luwason. And you will receive surely, your eternal reward. So let us ask the help of our Blessed Mother. Mga itagtabang ni Mama Mary, tabangi mi. Kay si Mama Mary baya namadlong baya pud nato unsay iyang panawagan sa Lourdes, penance. Pag pinitensya mo, unsay panawagan niya sa Fatima, pag-ampo mo, pangumpisal mo, panimba mo. Ang inahan nato, nagpaymangno nato nining tanan. All we have to do is to listen and to put it into practice. Maminaw ta ug atong buhaton ang unsay gitudlo sa atong Ginoo, pinagi sa panabang sa atong mahal nga inan. So let us continue this holy sacrifice of the Mass, nga I hope nga ato ning patupon sa atong tagsa-tagsa nga kinabuhi. Let us ask ourselves, kumusta man ang atong pagtuo sa Ginoo? Laom bagayod? Kumusta man ang atong pagpuasa? Nagpuasa ba ta sa pagkaon lang o nagpuasa ba pud ta sa atong kaigulingong batasan? Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Please all stand. Now let us renew our faith.